Kung ito man ay pagkagat ng kuko, pagpapabukas, o pagtulog ng 2:00 ng umaga, lahat tayo ay may mga masamang gawi na mahirap iwanan. Nakarating na tayo sa puntong iyon. Pero, naisip mo na ba kung bakit ang mga masamang gawi na ito ay nananalo laban sa ating mga pagsisikap? Narito ang ilang dahilan. Una, ang subconscious. Minsan, nagagawa mo ang masamang gawi mo nang hindi mo alam. Ang tao ay may mga habit at mahalaga ang mga routine. Kaya ang mga masamang gawi ay nabubuhay sa mga paulit-ulit na aksyon. Halimbawa, madalas tayong naninigarilyo o nag-scroll sa social media nang walang isip. Ang utak natin ay parang nasa autopilot na mode. Ang pag-unawa sa impluwensya ng subconscious ay makakatulong sa iyo na makontrol ito. Pangalawa, ang habit loop. Ayon sa psikolohiya, ang mga gawi ay nabubuo sa 3 hakbang. Cue, signal, routine, gawi, reward, gantimpala. Ang signal ay naguudyok sa gawi at nagdudulot ng gantimpala na nagiging siklo sa utak. Mahirap masira ang masamang gawi kapag hindi mo alam ang nagiging dahilan nito. Halimbawa, kung ikaw ay gumagastos ng sobra, maaaring ang signal mo ay stress o bored. Kapag iyon ay nangyari, bumibili ka at nagiging masaya sa sandaling yon, pero nagiging may kasalanan ka rin. Pangatlo, ang dilema ng dopamine. Ang mga masamang gawi ay nagbibigay ng mabilis na kasiyahan. Halimbawa, ang sigarilyo o merienda ay nagbibigay ng instant na saya. Pero kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, nagiging masamang gawi ito. Minsan, ang mga masamang gawi ay parang hindi masama, tulad ng isang pirasong cake o isang episode ng paborito mong palabas. Pero kapag nagpatuloy ka, nagiging masamang gawi ito. Pang-apat, ang illusion ng willpower. Ang willpower ay parang kalamnan, napapagod din ito. Kung umaasa ka lang sa willpower para talikuran ang masamang gawi, mahihirapan ka. Ang stress ay nakakaapekto sa ating disiplina. Pero ang pag-unawa dito ay makakatulong sa iyo na magtrabaho kasama ang iyong utak. Ngayon ang tanong, papaano nga ba natin ito mababago? Ngayon na alam mo na ang mga dahilan, paano ka makakapagbago? Una, mas masaya ang mga masamang gawi kaysa sa pagtanggi dito. Kaya, subukan mong palitan ang mga ito ng mas magandang gawi tulad ng paglalakad o pakikipag-chat sa kaibigan. Pangalawa, ang kakulangan sa kaalaman. Ang mga gawi ay madalas na hindi natin namamalayan, kaya ang pagiging aware ay makakatulong. Magbigay ng gantimpala sa iyong sarili kapag nagawa mo ang magandang gawi. Ang pag-unawa sa psikolohiya ng masamang gawi ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mas magandang desisyon. Anong mga gawi ang gusto mong talikuran? I-share ang iyong mga iniisip sa comments. Kung nakatulong ito sa iyo, mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood.